Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon ay tatalakayin ko ang behaviorismo, filosofiyang behaviorismo na nakatuon sa gampanin ng guro. Ang inyong lingkod po, Marbeth P. Ingay. Ang pinakahuling tatalakayin, talakayin para sa pangkat. Sisimulan ko ang aking pagtatalakay sa sinabi ni African, the legacy of behaviorism. Do this and you'll get that. Kapag nasa philosophy ang behaviorismo, lagi at lagi itong na-associate sa punishment at reward. Sapagkat ito yung ibinilin ng behaviorist sa atin na mayroong ibibigay guro ay meron siyang itinuturo. Kung pa ito tinanggap at binigyan ng reaksyon ng mga mag-aaral, ay makakatanggap siya ng pwedeng reward o di kaya punishment. So, do this and you'll get that. Ngayon, ay sisikapin ko na maiparating sa inyo ang gampanin ng guro na nakaugat sa behaviorismo. Ang guro ay tagabigay, tagapagbahagi ng mga kaalaman. Sa kanya nagmumula lahat ng diskusyon, lahat ng mga pagkukuhaan ng mga ituturo sa iba't ibang mga paksain, at ang guro mismo ang nagbibigay ng mga diretsahang kaalaman para sa mga mag-aaral. Sa kanya nagmumula ang lahat ng mga matutunan mula ng mga mag-aaral mula sa guro. Kasi sa behaviorismo, sentro ng buong classroom ang guro. Teacher-centered po ang behaviorism. At dahil siya ang gitna ng classroom, siya lagi ang nagdidesisyon. Siya ay may authority sa loob ng classroom. Sa kanyang mga magiging desisyon, doon nakasalalay kung paano niya ibibigay ang reward o ang punishment ng mga mag-aaral. At kapag nakapagbigay siya ng reward, very good yun. Habang kung nakapagbigay siya ng punishment sa isang mag-aaral, hindi doon magtatapos ang kanyang gampanin. Sapagkat sa pilosopiyang ito, hindi titigil ang isang guro kung hindi niya nakikita o nasusukat ang pagbabago ng ugali o pagbabago ng pananaw ng isang mag-aaral hanggang sa siya ay matuto o di kaya makakuha ng reward. Ibig sabihin, dito ang guro ay medyo mahaba ang pasensya dahil hindi siya doon titigil sa pagtuturo kahit ang mag-aaral ay hindi pa natututo mula sa kanya. Kapag hindi pa natuto ang isang mag-aaral, ay nakatanggap ito o bibigyan ng guro ng isang punishment, pero uulitin at uulitin niya ang proseso hanggang sa ang isang mag-aaral ay matuto na nanggaling sa kanyang kaalaman. Bukod doon, binibigyan ng tulong ang pangangailangan sa pagtuturo at pagkatuto na positibo ang magiging resulta nito. Sapagkat sa behaviorismo, hindi doon susukatin ang kaalaman sa nakuhang punishment ng bata. Dapat kasi positibo ang magiging resulta ng ibibigay na reinforcement ng guro. So sabi ko na kanina, tutulungan ng guro ang mag-aaral hanggang siya ay nagbago, mayroong nagbagong ugali o nagbagong pananaw para makakuha ng positibong o di kaya maganda ang resulta nito. So, doon titigil kung positibo na ang nakita ng guro sa isang mag-aaral. Ang guro ay nagpaplano ng mga maayos na paraan sa pagtuturo. Kinakailangan na maayos ang kanyang pagbibigay ng kaalaman, maayos ang kanyang pagtuturo sapagkat sa kanya nagbumula lahat
ng kaalaman. Mahirap naman kung hindi maayos ang kanyang pagkaturo, imposible na mayroong matutunan ang mga mag-aaral sa kanya. Kaya, bago siya magsimula sa kanyang klase, ay sisikapin niya na handa siya sa kanyang pagtuturo at alam niya ang pasikot-sikot sa loob ng classroom para pagkatapos ng klase at paglabas ng mga mag-aaral ay mayroong matutunan ang mga mag-aaral na galing sa kanya. Siya rin ay may iba't ibang paraan sa pagtataya. So, kumbaga, hindi lang isang paraan ang kanyang sukatan o basihan na ang kanyang mag-aaral ay may natutunan o wala. So, kinakailangan na ang guro ay may iba't ibang paraan ng pagsukat ng pagkaintindi ng isang mag-aaral sa kanya. Sapagkat, sabi ko nga, hindi siya titigil hanggat hindi maiintindihan ng isang mag-aaral ang kanyang tinuturo. Hindi siya titigil hanggat hindi positibo ang magiging resulta ng kanyang pagbibigay ng kaalaman. At nagbibigay ng positibo at negatibong paraan para matuto. Sa behaviorismo kasi, kinakailangan na ang isang mag-aaral ay mayroong matutunan mula sa isang guro na pwedeng matutunan niya agad-agad dahil positibo agad ang kanyang natanggap sa kanyang paraan ng pagkatuto o di kaya nagsikap siya hanggang sa siya ay matuto dahil una niyang natanggap ay ang negatibong paraan. Ibig sabihin, negatibo ang kanyang natanggap mula sa guro dahil hindi tama ang kanyang ipinakita o naging sagot. Kaya, nagsisikap ang mag-aaral na ito para siya ay matuto hanggang sa makamit niya ang positibo na feedback ng isang guro. So speaking of positibong feedback, ang guro ay dapat magbibigay siya ng puri. Isa sa positibong reward na maibibigay ng guro ay ang simpleng pagbibigay puri. Mayroong iba't ibang paraan sa pagbibigay ng puri. Una ay ang verbal na paraan. Verbal sapagkat binibigkas ito ng guro kung mayroong nagawang maganda o naipakitang mabuti ang isang mag-aaral. Gaya halimbawa ng kung siya ay nakasagot ng tama, so pwede sabihin na magaling, tumpak, ipagpatuloy, correct, very good. Yung mga ganoong simpleng mga pagbibigay puri ay nakapag-boost na yon ng confidence ng bata dahil sa sinabi mo, tama ang kanyang ginawa. At dahil tama ang kanyang ginawa at dahil sa pagbibigay puri mo, malamang uulitin at uulitin niya yung proseso na iyon sapagkat ang kanyang landas na tinatahak ay tama. Okay? Bukod sa pagbigkas, pwede rin naman ang mga ngiti. Ang simpleng ngiti ng guro ay nagpapatunay na tama ang ginawa ng isang mag-aaral. So sana hindi natin ipagkait yung ating mga ngiti sa mga mag-aaral natin sapagkat nakakatulong ito at naa-associate ito na tama ang kanilang ginagawa at uulitin nila ito para makita nila na ngumingit para nakita nila na maganda ang kanilang naging output. Sa susunod ay ang pagbibigay ng mga stars. Kung makikita natin, kadalasan ang gumagawa nito ay ang mga kindergarten teachers sapagkat sa behaviorismo kasi sinisimulan ito sa mga bata sa murang edad sapagkat sa murang edad pa lamang malalaman na ng mga mag-aaral na kapag meron silang matanggap na isang bagay o ng isang pagbibigay puri ng guro, naiintindihan na nila na ang kanilang ginawa ay tama. So sa tuwing mabibigyan sila ng mga stars, alam nila na meron silang natutunan na ang kanilang sagot na ibinigay ay tama. Kaya minsan, hindi makakauwi ang mga kindergarten pupils kung wala pa silang stars. So kung wala pang stars, ibig sabihin, hindi pa niya natutunan ang leksyon na ibinahagi ng guro. Paano niya malalaman? Sa kanyang pagtataya. Di po ba? So, ganun lang. Pero ang pagbibigay ng mga stars naman ay
parang mahirap na ito sa mga mag-aaral sa sekundarya, parang hindi na ito na-appreciate ng mga mag-aaral sa sekundarya. Pero sa mga bata sa elementarya, lalong-lalo na sa kindergarten, ay eto kadalasan ang kanilang gustong makamit para maintindihan nila na tama ang aking ginawa. Bukod dyan, eto rin ay isang halimbawa ng pagbibigay puri. Ang pagbibigay ng mga lollipop, candies, at iba pa kahit maliliit na bagay ay pwede nating ibigay sa kanila sa kanilang ginawang mabuti, sa kanilang tamang pag-uugali, at sa kanila ipinakita na mga tamang sagot. Kaya lang medyo magastos ito dahil bibili ka pa ng mga candies o di chocolates na ibibigay para sa kanila. Kadalasan yung mga nakikita ko na gumagamit parang nagbibigay ng ganitong klaseng pagbibigay puri ay ang mga student teachers natin ngayon. Napapansin ko ay kapag nag-cooperate ng isang bata o kapag nagsagot siya sa gitna sa klase ay binibigyan ng mga student teachers ng ganitong klaseng maliliit na bagay. Pero yun na nga, maganda siya, kaya lang medyo magastos ito. At kung sinimulan mo na ng ganito, baka hanap-hanapin ng mga mag-aaral. So parang mauubos ang pera natin sa buong school year kung ito yung ating gagamitin na pagbibigay puri. Kung hindi naman tayo ganito karaming pera, ay pwede rin naman na ang simpleng pagbibigay o ang pagtapik sa mga mag-aaral ay nagbibigay turing na ang mga mag-aaral ay nakakuha ng tama. Tama ang kanyang pagbibigay ng ugali at tama ang kanyang o di kaya maayos ang kanyang ginawa sa loob ng classroom. Bukod dun, dapat ang guro ay magbibigay ng mga di inaasahang reward. Dahil kung lagi at lagi mong iyon na ginagawa, kung ba yun yung routine mo sa pagbibigay ng reward, may mga mag-aaral na hindi na mo-motivate. Yung bang, na-pattern na kasi si Ma'am Magaling, si Ma'am Candy, si Ma'am Star. Alam na ng mga mag-aaral na yan talaga ang yung ginagawa. Kaya kung maaari ay magbibigay tayo ng mga di inaasahang reward para lalo at lalo pa silang magsisikap dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang pwedeng matanggap mula sa guro. So, hindi sila titigil kumbaga sa paggawa ng mabuti o di kaya sa pagsagot ng tama o di kaya sa pagsali, pag-cooperate sa loob ng diskusyon dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang matatanggap na reward mula sa guro. Kinakailangan din na wasto ang paraan sa pagbibigay ng mga reward. Siyempre po, dapat ilagay natin sa tamang diskarte. Kung karapat-dapat ba na bigyan ito ng reward o karapat-dapat ba itong bigyan ng punishment? Sapagkat tayo ng mga guro, ika nga ng kasabihan na we can make or break a student. Kung tama at wasto ang ating pagbibigay ng reward, baka yung mga mag-aaral natin ay mas mataas pa o hihigitan pa nila ang kanilang mga panaginip na gustong marating. Maabot nila iyon dahil sa tulong ng guro. Pwede rin na tayo ay makawasak ng isang mag-aaral kung hindi tama ang pagbibigay natin ng punishment. Posible na ang isang mag-aaral ay mawawalan ng gana at higit sa lahat, ayaw na nilang mag-aral o di kaya ayaw na nilang makinig sa'yo. So, ayusin natin ang pagbibigay ng reward o di kaya ng punishment sa isang bata sa loob ng classroom. Ang banghay-aralin ng guro ay dapat maayos na pagkaplano. Sisikapin dapat ng isang guro na bago siya magsisimula sa kanyang klase ay alam niya yung pasikot-sikot ng kanyang diskusyon. Alam niya na pagkatapos ng buong oras ng klase ay ang lahat ay mayroong matutunan. Kasi alam naman natin na diverse yung mga mag-aaral. Iba't iba ang kanilang tinatawag na multiple intelligences. Kaya, plaplanuhin talaga ng guro ng maayos kung papaano niya ituturo ang sabihin natin ang wikang ito o ang
klaseng ito, ang paksang ito, lalong-lalo na sa wika, para ang lahat ay matuto mula sa guro. So, dapat specific, measurable, attainable, realistic, and relevant, at time-bounded ang ating mga banghay-aralin. Sabi nga ni B.F. Skinner, teachers must learn how to teach. They need only to be taught more effective ways of teaching. So, hindi naman siguro matatawag na isang guro ang isang guro kung hindi niya alam kung papaano magturo, di ba? Pero dapat ang guro, kahit sabihin mong magaling siyang magturo, kinakailangan na turuan siya na maging epektibo ang paraan ng kanyang pagtuturo. Sapagkat, oo nga, magaling tayong magturo, pero wala itong dating sa mga mag-aaral. Walang nakukuha ang mga mag-aaral sa'yo kahit gaano ka pa kagaling magturo. Pero kung magturo ka at epektibo ang paraan ng iyong pagtuturo, ay meron at merong maintindihan ang mga mag-aaral sa inyo. So dapat yun yung imulat sa mga guro na kinakailangan na hindi sila titigil sa kanilang pagkatuto sapagkat hindi doon magtatapos ang ating pagiging guro na kanang doon, yung kumbaga parang hanggang doon na lang nakagraduate tayo ng BS. Kaya nga hanggang ngayon ay nagsisikap tayong mag-aral para meron at meron pa rin tayong maibabahagi sa ating mag-aaral. Kasi nakakatakot na balang araw sa ating pagtuturo, baka wala ka nang maibigay dahil wala ka nang walang natira sa'yo, na wala ka nang alam kung ano pa ang iyong ituturo. So mas maganda na hanggat may oras at kaya pa ng katawan, ng utak, mangalap, mag-aral, magsikap na matuto ng iba't ibang paraan para makapagturo na itinatawag na epektibo. So paalala lang po para sa lahat na ang susi sa pagkatuto ay kondisyonin ang mga bata sa mura nitong edad at hasain sila sa kung anong gusto ng guro o magulang na maging sila. Kasi po, sabi ko na sa umpisa, ang behaviorismo, ang pilosopiyang ito ay sinisimulan sa murang edad dahil kinukondisyon ang kanilang utak na kung ano ang gusto nilang marating ay binibigyan ng mga reinforcement para positibo ang ending. So kinokondisyon talaga ang utak ng mga mag-aaral. Hinahasa sila para makamit nila ang kanilang gustong marating sa kalaunan. Ang mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng pagmamasid at pagmomodelo. Sa behaviorismo, dahil teacher-centered ito, nagmumula lahat ng kaalaman sa guro at sila ang tinitingnan, minomodelo ng mga mag-aaral. Kaya huwag tayong magtataka na kung paano nila natutunan ang iyong tinuturo ay of course reflection iyon sa kung paano ka magturo. Kung natuto sila, malamang nakapagturo ka na epektibo. Pero kung ang kanilang pagkatuto ay parang may mali, siguro dahil sa gitna ng iyong diskusyon ay meron ding pagkakamali. Dahil nga dito sa behaviorismo, ikaw ang guro na magtuturo at gagayahin ka ng mga mag-aaral. Lalong-lalo na pag magtuturo ng wika, sisikapin ng guro talaga na tama ang mga salita na kanyang binibigkas para ang mga mag-aaral ay makabigkas, makapagtalastas rin ng tama. Dahil nga sa guro nagmumula ang lahat ng kaalaman na ibabahagi niya sa mga mag-aaral. Yan yung teoryang behaviorismo. Nagbabago ang ugali sa tulong ng mga suporta at pag-uulit hanggang matuto. Siyempre dahil sa pananaw na ito nakatuon sa ugali ng isang bata o ng isang mag-aaral, kaya sinisikap na merong pagbabago mula sa mag-aaral na iyon. Hanggat hindi siya nagbabago, ay inuulit ang proseso ng isang guro hanggang ang isang mag-aaral o isang bata ay merong matutunan sa kanya at merong nagbago sa kanya. Maaari ang pagbabagong ito ay mga pananaw niya, ang dating mali niyang sagot ay naging tama na. So, mas masusukat dito ang pagbabago, lalong-lalo na sa ugali
sa isang mag-aaral para makamit niya ang positibo na o yung reward na ibibigay ng guro. Ang nais na ugali ay nabibigyan ng reward, habang ang hindi ka nais-nais na ugali ay nabibigyan ng isang punishment. Kapag behaviorismo po kasi ang pag-uusapan natin, ay dalawa lang po ang pwede nila matanggap, reward at punishment. Kung wala po itong dalawa ito, walang reward at walang punishment, hindi na natin siya matatawag na nasa pananaw behaviorismo siya. Dahil kapag behaviorismo, laging na-associate sa reward at punishment. So, kung maganda ang ginawa ng isang mag-aaral, tama ang kanyang mga sagot, bibigyan talaga yan ng reward. Pero kung hindi kaaya-aya ang ginawa ng isang mag-aaral, mali ang kanyang mga naging kasagutan, binibigyan talaga siya ng isang punishment. Bilang konklusyon po sa aking presentasyon, kahit ang behaviorismo ay hindi nakikilala bilang pinakamabisang paraan sa pagtuturo, marami rin namang mag-aaral ang natuto sa paraan na ito at naging matagumpay sa mga nagdaang panahon. Opo, hindi sinasabi ng teoryang ito na ito ang pinakamabisang paraan na gagamitin ng bawat guro. Subalit, hindi rin natin maipagkakaila na merong mga nagtagumpay na mga mag-aaral noon na ginamit ang pananaw na ito, kaya sila naging matagumpay dahil sa reward at punishment. Siguro nga, ang ilan ng mga matagumpay na nakaranas ng reward at punishment ay nakikinig ngayon. Dahil ang mga guro natin noon ay masyadong, sabihin natin strict. Kung hindi ka makakabasa, papaluin. Kung hindi alam ang matematika, papaluin. Kung hindi ka matututo, labas. Yung mga tipong gano'n, yung mga punishment na nakakatakot. At dahil natakot ang mga mag-aaral na ito, sinisikap nila ang paraan para matuto sila. Yun nga lang ang sabihin natin disadvantage dahil sa halip na maganda yung response sana sa loob ng classroom, yung friendly sana dapat yung classroom natin, nagkaroon na ng pangamba at takot. Pero maganda naman ang naging dulot nito dahil ang pangamba at takot nila, sinasamahan nila ng pagsisikap para sila ay matuto. So yun po, hindi ito pinakamabisang paraan sa pagtuturo, pero marami po ang nagtagumpay sa paraan na ito na ginamit ng mga guro. May paraan na makukuha ang mga guro sa teoryang ito na makalinang sa loob ng classroom at makagabay sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Opo, ang pagbibigay lang ng reward at punishment ay isang paraan na maaaring magamit natin hanggang sa kasalukuyan, sapagkat dito masusukat mo na may ginawang maganda ang bata. At dahil hindi ka titigil na bilang guro sa pagtuturo, kahit yung bata nakatanggap ng punishment, hindi ka titigil doon. Tuturuan at tuturuan mo talaga siya hanggang sa makamit niya yung tamang pagkaintindi sa kung ano ang tinuturo mo sa kanya. Hanggang positibo ang magiging reward nito o di kaya output nito. Hindi iisa ang estilo o paraan ng pagtuturo para matuto ang mga mag-aaral. Dahil nga po, ang mag-aaral natin ay diverse, dapat din diverse yung paraan ng ating pagtuturo. Hindi lang nakatuon sa isang paraan, kundi sikapin natin na marami ang paraan ng ating pagtuturo para sa iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral, ating ma-cater silang lahat. So sana po ay meron kayong natutunan sa aking diskusyon ngayong hapon na ito. Ito po ang aking mga sanggunian. Maraming salamat po sa pakikinig.